buhay natin, importante preparasyon. Planuhin mo muna at gawan mo ng preparasyon para maganda. Ngayon, lahat ng bagay na kailanganin natin sa buhay natin, dapat nilalagay muna natin sa paligid natin. Yun yung tinuturo ko sa iyo, Kay. Ngayon, nakapagprepara ka na, mas madali nang kumilos, mas madali nang gawin yung mga bagay-bagay na pinapasok natin kasi preparado ka na. Lahat na ng kinakailangan mong ingredients, lahat na ng kinakailangan mong tools, nandun na. So, ang gagawin mo na lang, i-execute mo na lang. May mga pagkakamali ka pa rin sa execution na yun. Hindi yun 100%. Pero masasabi ko sa'yo, kapag preparado ka sa mga bagay-bagay, pag in-execute mo na at meron kang pagkakamali, alam mo pa rin kung paano mo susolusyonan at paano mo gagawa ng diskarte para mas mapaganda mo pa yung pagkakamali mo. Yun yung experience na tayo ko lang sa inyo kapag may ginagawa kayo at may papasukin kayong isang bagay, pag-isipan muna natin mabuti. Tapos, gawa mo ng preparasyon, yung mga bagay-bagay. Kinakailangan mo ng kutsilyo para mas yumaman ka o mas gumanda yung pagluluto mo. O kinakailangan mo matutong magasa ng kutsilyo. Isa yun sa mga preparasyon at sa mga ini-incorporate natin sa mga bagay-bagay natin sa buhay natin. Lalong-lalo na sa totoong buhay. Isa-isay mo, kung hindi mo kayang bilhin kagad lahat o hindi mo kayang aralin lahat, isa-isay mo muna kung para kapag inilatag mo yung plano mo at in-execute mo yung ginagawa mo, hindi ka na mahihirapan. So, isa pa tong tips mga karepa, kung gusto nyo naman magluto ng masarap na ampalaya, ito, huwag kayong bitter. Lagi nyo tatandaan, pag nagluluto kayo ng ampalaya, huwag kayong bitter. Para hindi lalong pumait yan. Tapos, iwain nyo lang ng kaslanta ganyan. Parang yung love life nyo. Pag-inig. Pero to hindi to ginisang ampalaya, pakbit to. Pick-up ka pero hindi kabinet. Joke lang mga karepa. So, magluto ng love life ng ampalaya. To, ibabad nyo to sa asin ng ilang minuto. Mga 5 to 10 minutes. Tapos, pagkatapos yung ibabad, banlawan nyo, pigain nyo, banlawan nyo to. Parang kalabasa nga pala, pampalinaw ng mata. Pampalinaw dito ng mata ng mga taong bulag sa pagmamahal. Kagaya nung sinabi ko sa inyo mga karepa, preparasyon muna bago execution. Painitin nyo muna parang yung relasyon nyo. Para pag tagal ng panahon, hindi kayo manlalamig sa isa't isa. Sana all! Kung ano lang yung meron dito, yun lang ang gagamitin ko. Wala kami sibuyas. Bawang lang, okay na yan. Meron na tayong pampasarap na bagoong. So, wag mo nang hanapin yung mga wala pa sa ibang tao. Mag-stick to one ka lang. Maglagay ka muna ng pampadulas ha. Bago mo lutuin, bago mo ipasok. Para hindi kayo parehas mahirapan. Lagi nyo tatandaan. Siyempre, number 1, sangkutsahin mo nyo muna yung wangba. Wangba. Sunod natin yan. Sunod natin to. Bagoong. Meron kaming bagoong nakita rito sa bahay. Gamitin na natin yan. Mayan natin. Tapos, gisay mo rin. Gisay mo. Sarap niyan. Sunod nyo yung kalabasa, yung pampalinaw na mata, kagaya na sinabi ko sa inyo. So yun, sinunod ko na yung kalabasa, di ba? Halu-haluin nyo lang yan. Hanggang sa lumambot ng... Sunod naman natin, sitaw, pampahaba daw ng buhay yan, hindi ng relasyon nyo. Tsaka yung okra, nasama mo na yan. Nakisa naman ito yan eh. Halo-halo lang. Takpan mo lang ulit. Doon na natin tong ampalaya. Huwag kang bitter sa buhay mo. Pababa ng dugo yan, sabi nila. Haluin mo lang ng konti ng ganyan. Kantay na lang kayo ng mga ilang minuto. So ganun lang kadali mga buhay natin. Huwag natin pahirapan. Huwag na natin nararamdaman natin sa mga bagay-bagay. Proper planning, proper execution lang mga karepa. I-plan nyo, i-visit na nyo yung buhay nyo. Nakakamit nyo rin yung mga bagay-bagay na gusto nyo makakarating. Mamaya na lang, tingnan natin kung masarap ba to. Wala kami ibang nilagay rito, may bagoong naman siya. Ito lang yung available na ingredients dito sa amin. Hindi na kailangan nating pahirapin pag-arbuin pa. Ito lang yung pinakasimpleng pagluluto. Mabilisan, on the spot, kung ano yung meron, yun ang gamitin mo. So yun lang.
Yo, ulam namin, pakbet. By yours truly. Tikman natin. Panalo. Sarap ng bagong mga karepa, props. Hindi ko alam kung kanino galing yung bagong na yun. Nakita ko lang yun dito sa bahay. Gumagawa rin kami bagong. Pero masarap din yung bagong na ginamit ko rito. Quality. Solid. Masasabi ko lang, ito yung lasa ng pakbet na hinahanap ko yung mga luto dati ng mga nanay at lola natin. So, try nyo rin lutuin to mga karepa.